Everybody say, Praise the Lord! Pakibasa po ang Luke 1:68. Praise the Lord. Blessed be the Lord God of Israel, for he hath visited and redeemed his people. All right. Bulahan ta. Mapalad po tayo dahil binisita niya ang mga tao at hindi lang basta binisita na walang binigay, hindi lang basta binisita na walang inihatid sa atin, kundi binisita tayo for a purpose, para tayo ay ma-redeem. Ano ibig sabihin ma-redeem? Dahil may pangyayari sa sanglibutang ito na ang tao ay nabiktima ng kaaway ng Diyos na kanyang ibinagsak dito sa lupa, biniktima niya ito sa pagtulak, sa paggawa ng kasalanan laban sa Diyos. Ibig sabihin niyan, kung si Lucifer man ay gumawa ng hakbang na mag-rebelde, mag-disobey sa Diyos at siyang naging dahilan ng kanyang kapahamakan, ito naman ngayon, gusto niya naman ng kaaway ng Diyos, ng dyablo, na ang tao ay mapasama sa kanya, sa kanyang kapahamakan. Ngayon, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na ma-redeem. Pag sinabing ma-redeem, para kang nag-pound ng isang bagay dahil sa pangangailangan mo ng pera, nag-pound ka ng isang bagay, relo, o ano ba yung mga gold dyan. Tapos, pag hindi mo yan na-redeem, hindi na yan mapapas sa iyo. Mapapas sa iba na yan. So, gusto ng ating Panginoong Diyos, bagamat tayo ay nagkasala, for all have sinned and come short of the glory of God, gusto pa rin ng Diyos maibalik tayo sa Kanya by redemption. At hindi basta-basta ang redemption na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kinakailangan niya magpakatawan tao. Ginawa niya yan. Kinakailangan niya magpakita ng halimbawa para sundin natin. Ginawa niya yan. Kinakailangan patunayan niya na siya ay katotohanan. Pinakita niya yan. Ginawa niya yan. Lahat ginawa ng Diyos para sa ating kaligtasan. Praise the Lord! At kaya nga yung Amerika nagtayo ng Statue of Liberty. Dahil yan yung simbolo ng kanilang kalayaan mula sa paghari sa kanila ng Great Britain. So, way back July 4, 1776, na-proclaim yung kanilang freedom mula sa Great Britain. Kaya gusto nila magbigay ng alaala sa buong Amerikano na wag nilang kalimutan at i-celebrate taon-taon. Every year, sinicelebrate nila yan. At anong ginawa ng Amerika para hindi na sila masakop ng ibang bansa? Tingnan mo naman ng Amerika. Gumawa ng lahat ng mga armas. Gumawa ng nuclear. Gumawa ng mga high-tech na mga eroplano, barko, lahat, missiles, kung ano-ano pa dyan. For what purpose? To protect their own freedom. Para mabigyan ng proteksyon ang kanilang kalayaan. Ano pa kaya sa atin? Alalahanin ninyo, pag tayo ay pinalaya na ng ating Panginoong Hesukristo, ang tanong, do you protect that liberty sa buhay mo? Ito ba ay pinoproteksyonan mo sa buhay mo? Pero kailan ba tayo mapapalaya mula sa kamay ng dyablo? At kung hindi tayo mapapalaya sa kamay ng dyablo, anong mangyayari sa atin? Ito yung maghatid sa atin sa ikalawang kamatayan. Pag hindi tayo napalaya sa kamay ng masamang espiritu. Paano ba tayo biniktima ng masamang espiritu? Sa pamagitan ng kanyang
kasinulingan sa kanyang sa bakak ni Satanas. Ang iyang pagkabakakon, gusto niya i-deceive ang mga tao. Paano tayo mabigyan ng kalayaan sa kamay ng dyablo sa pamagitan ng katotohanan ng Diyos? Praise the Lord! Kung ang tao napahamak sa kasinungalingan ni Satanas, ang tao mabalik sa Diyos sa katotohanan ng Diyos. Kaya, therefore, buksan natin ang ating puso, buksan natin ang ating mata, buksan natin ang ating pakinig, buksan natin ang ating damdamin sa katotohanan ng Diyos. At ang katotohanan na yan, diyan makikita kay Kristo Jesus. Ang katotohanan makikita natin sa banal na salita ng Diyos. Kaya huwag na tayong umalis sa katotohanan na yan. Huwag na tayong mawala sa katotohanan na yan para ang kalayaan huwag mabago. Baka mamaya mapunta naman tayo sa pagkabinihag ng dyablo. So hindi basta-basta. Alam nyo ba kung paano tayo ni-redeem ni Jesus? Nagpakatawang tao siya, nagpapako siya sa cross, namatay siya. Grabe ang pagtitiis niya. Pero nabuhay siyang muli. Nung nabuhay siyang muli, hindi na siya nabuhay sa laman. At nung siya'y bumalik na doon sa kanyang pinanggalingan, yan ay tanda na hindi sinungaling ang Diyos. Na sino man ang mapapalaya niya sa kanilang kasalanan, kung saan siya naroroon, doroon din sila. Kung nandoon siya sa kanyang kaharian, digtupod sila padulong. Kaya ganun din, kung hindi tayo ma-redeem sa ating kasalanan sa kamay ng dyablo, kung saan ang dyablo, doon din tayo. Kung siya papunta sa impyerno, papunta rin tayo sa impyerno. Kung papunta siya sa kapahamakan, papunta rin tayo sa kapahamakan. Kaya yan ang ating isipin at tandaan. Napaka-importante ang redemption na ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Pero hindi ibig sabihin ginawa ng Diyos ang lahat para maging ihimplo at sundin natin na tayo ay manood lang, tayo ay maniwala lang, na wala man lang gawa. Hindi pwede yun. Kaya nga sinabi diyan, leaving us an example that we should follow His steps. Ano ibig sabihin kamatayan doon sa cross? Mamatay na tayo sa ating kasalanan. Huwag na tayong mabuhay sa ating kasalanan. Kung mabuhay man tayo, mabuhay na tayo sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan yung gusto ng Diyos iparating. Hindi kayo namatay si Jesus minsan para sa lahat. Tapos hanggang ngayon, di ka pa namatay sa paggawa ng kasalanan. Ay ibig sabihin yan, hindi ka sumunod sa ihimplo ni Kristo. Redemption is not yet being done. Hindi pa nangyari sa iyo ang redemption. Bakit? Sino man gumagawa ng kasalanan, dahil hindi mo pinatay kasama sa cross kay Kristo Jesus, alipin ka pa rin ng dyablo. Sino man gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. So alipin ka pa rin ng dyablo, walang freedom, walang redemption na nangyari sa buhay mo. Although ginawa na ng Diyos ang lahat, pero ikaw naman hindi naman sumunod sa ihimplo na ipinakita niya. Kaya pagtibayin natin ang kapatawaran ng ating kasalanan na pinatawad na ng Diyos nung tayo ay nagpakumbaba, nung tayo nagsisi, at magpatuloy tayo sa kanyang banal na salita dahil ito lang yung magbibigay sa atin ng kalayaan mula sa mga kasamaan na ating nagawa out of our innocency. Then, kung napalaya ka na, anong gawin natin? Basa. Galatians 5:1. Praise the Lord. Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Yan. Tayuan mo na ng matibay ang kalayaan kung paano ka pinalaya ni Kristo, at huwag ka nang magpabihag uli sa yugo ng pagkabihag. Ibig sabihin yan, nabigyan ka na ng kalayaan or redemption from the captivity of sin, from
a doer of sin, manggagawa tayo dati ng kasalanan, pinatawad na tayo ni Jesus Christ, nilinis niya tayo, tinuruan niya tayo ng katuwiran ng Diyos. Ngayon, hindi na tayo alipin sa kasalanan, hindi na tayo manggagawa ng kasalanan, manggagawa na tayo sa katuwiran, sa gawain ng Diyos, alipin na tayo ng Diyos, hindi na tayo alipin ng dyablo, tayuan natin yan. Praise the Lord! Stand fast therefore in the liberty. Alam mo, yung lasinggo na naprihan ko sa Dipolog, dahil nagpa-pray siya at sinurrender niya yung bisyo niya, kinabukasan, sabi niya sa sarili niya, tingnan ko kung anong gagawin ng Diyos sa aking katawan, kung hindi na ba talaga ako gagawa ng paglalasing sa buhay ko dahil ito ay pinaprehan ko. Gumawa ang Diyos ng paraan. Ang ginawa ng Diyos, nung uminom siya ng alak uli, kasi bumaba siya doon sa mga barkada niya, inoperan siya ng isang basong tandway. Nung ininom niya ito, para lang siya hindi uulit. Parang hinila yung puso niya. Nang kalit ba yung bigla. Sobrang sakit ang naramdaman niya. At dahil sa isang bagay na nangyari sa kanya, ayaw na niyang uminom. Ayaw niya nang uminom. So gusto ng ating Panginoong Diyos, ipapadama sa atin kung gaano ang magiging unsay atong kapaingnan kung di ta mo hawa pagkabinihag sa mga kasalanan. Bakit ang paglalasing kasalanan? Yes, Galatians 5:19 to 21, isa dyan ang paglalasing. Hindi nyo ba alam ang paglalasing sa buong mundo? This is the greatest effect sa mga in terms of aksidente, in terms of mga kapalpakan sa pagtrabaho. Kung lasing ka, magtrabaho ka sa kumpanya, palpak ang magagawa mo. In terms sa pag-aaway sa pamilya, paglalasing, yan ang number 1 dahilan. Kaya pinagbawal yan ng Diyos dahil imbis mapuno ang tao ng Espiritu ng Diyos, gusto ni Satanas ang tao punuin ng espiritu ng bino. Alam mo naman, pag espiritu ng bino, hindi na matino ang tao. Mag-drive ka, ang matuwid na daan, ang tingin mo, liko. Kaya sasabit ka sa punong kahoy. Mag-drive ka, imbis liko, tuwid ang tingin mo, kaya masasalubong mo yung nag-counter flow sa iyo, yung kasalubong mo. Kaya sa buhay natin, wag na tayong bumalik sa pagkabinihag sa kasalanan. Praise the Lord! At kung gusto natin ang kalayaan, totoo at tunay na mangyari sa atin. Kasi maraming mga believers of Christ, maraming churchgoers. Sinabi dyan sa Bible, ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. Laging simba, laging basa ng Bible, laging pakinig sa salita ng Diyos, hindi pa rin nakaabot sa katotohanan. Bakit? Ay yung banal na salita ng Diyos, para lang naging palamuti sa buhay nila. Hindi talaga isinasa puso, hindi talaga isinasagawa. Kasi ang salita ng Diyos, yan ang magbibigay sa atin ng kalayaan sa ating mga nagawang kasalanan na nagawa natin, hindi pa natin alam na kasalanan pala yun. So ito yung magbibigay sa atin ng information, oy, mali yung ginawa mo, ito ang tama. Mali yung ginawa mo nung una, ito ang karapat-dapat. So kung magpatuloy ka sa banal na salita ng Diyos, at isa sa puso mo, isa isip mo, isa sa gawa mo, mapapalaya ka sa pagkabihag sa kasalanan. Hindi lang maniwala kay Kristo, tapos na ang lahat. No. Lahat na maniniwala kay Kristo, we need to continue in His Word. Praise the Lord. Basahin natin yan. John 8:31 hanggang 32. Praise the Lord. Then said Jesus to those Jews which believed on Him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. See? Sino ang sinabihan ni Lord Jesus niyan? Yung mga naniniwala kay Kristo. Anong kinakailangan sa bawat isa na maniniwala kay Kristo? Magpatuloy ka sa kanyang banal na salita. At magiging totoo ka na disipulo ng Diyos or followers of Jesus Christ.
At ang katotohanan, malalaman mo at ang katotohanan na magbibigay sa iyo ng kaalaman, magpapalaya sa iyo sa iyong mga kamalian. Praise the Lord! Tapos, magpatuloy ka na. Kasi ang tao kasi na biktima, kaya ang tao na biktima, para bang scam. Di ba uso ang scam ngayon? Maraming taong nabibiktima sa scam. Kasi nagpipresent sila ng mga bagay na puro sinungaling. Ang tao na maniniwala sa sinungaling, mabibiktima ka talaga. Mai-scam ka talaga. Pero hindi naman lahat produkto scam. Meron naman ding totoo. Kasi meron naman ding nagpapa-deliver sa Shopee o kaya Lazada na totoo talaga kung ano yung in-order nila. So, ganun din sa buhay natin. Ang katotohanan, ang Diyos, nandyan kay Kristo Jesus. Maraming scammers ngayon sa sanglibotang ito dahil sinungaling yung kanilang ginagawa. Pinapapaniwala nila ang tao para mabiktima nila. Pero actually, sinungaling. Yan yung masamang espiritu. Kasi kung hindi tayo magpatuloy sa banal na salita ng Diyos, manatili tayong biktima sa kasinungalingan. Kasi walang magbibigay sa atin ng totoong impormasyon na yan ay hindi totoo. Basahin natin yan. John 8:44. Praise the Lord. You are of your father, the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. See? The devil. Siya'y murderer. Sino bang pinatay ni Lucifer? Una, pinatay niya ang sarili niya. To fight against your Creator, to disobey and to rebel against our Creator, it is like a suicide. Para kang nag-suicide yan. Walang makaka-fight against God will live. Wala. Kaya una, pinatay ni Lucifer yung kanyang sarili. Ikalawa, dinamay niya sa kamatayan yung ibang mga anghel. Ikatlo, ang mga tao, pinatay niya rin sa pagtulak sa kanyang kasinungalingan. Kaya it is the lie of Satan that victimize people doon sa kanyang ikapahamakan. But it is by the truth of God you will be set free. Napapalaya ka sa katotohanan ng Diyos. Kaya ang banal na salita ng Diyos ay napaka-importante sa buhay natin. Isa isip, isa puso, isa gawa. Praise the Lord! Para tunay ang kalayaan na maangkin mo. Hindi lang kayo nagbasa ka, nakinig ka, hindi mo ginawa. Tapos, manggagawa ka pa rin ng kasalanan. Hindi nangyari sa iyo ang kalayaan sa kasalanan dahil alipin ka pa rin ng kasalanan. Pero binasa mo, pinakinggan mo, ginawa mo. Anong ginawa mo? Pag sinabi ng Bible, umalis ka na dyan sa lahat ng mga bagay na ito na pinagsasabi ko dito sa Bible na kasalanan. Pag ginawa mo yan, napalaya ka na kasi wala ka naman doon. Umalis ka na doon eh. Gawin mo ito yung kabanalan, ito yung katuwiran, ito yung katanggap-tanggap dyan sa kaharian ng Diyos. Ginawa mo. So hindi ka na alipin sa kasalanan, alipin ka na ng Diyos sa paggawa ng kabutihan. Kaya napaka-importante. Ang tao, pag walang salita ng Diyos, manatili siya sa kasulingan ng dyablo. Isa kang bibiktimahin ni Satanas sa ikamamatay ng kaluluwa mo. Kaya ang katotohanan, salita ng Diyos, isa isip, isa puso, isa gawa. Praise the Lord! Then, pag yan ay nandyan na sa buhay mo, huwag mo nang ihiwalay yan sa buhay mo. Marami nagpa-pray dito na mag-abroad. Wala akong habilin sa kanila. Sabi ko, pag nag-abroad na kayo, minsan may magpunta dito na, Pastor, bagsak ko sa medical, may tama yung baga ko. Prayhan mo ako na pag next ko medical check-up, cleared na yung baga ko at makatrabaho na ako. Pero ang advice ko sa kanila, kahit magtrabaho na kayo, saan man kayong banda sa buong mundo sa abroad, mag-live kayo ha. Magpatuloy kayo sa live, sa Word of God. I don't know.
Halos sila lahat, hindi ko na nakita sa live. Meron man, bilang lang. You see? Oh, saan ang mas importante sa buhay mo? Yung physical mo na mamamatay ka rin, iiwanan mo rin ang lahat? O yung kaluluwa mo, na pag ikaw ay bumagsak sa impyerno, sa kasinungalingan ni Satanas, walang hanggan kang magtitiis doon at walang exit doon, forever ka na doon. Or kung ikaw naman ay manatili sa kanyang banal na salita, sinasa puso mo, sinasa isip mo at sinasagawa mo ang salita, ang katotohanan ng Diyos. Alipin ka na ng Diyos dahil sa katuwiran, laya ka na sa paggawa ng kasalanan dahil huminto ka na, then, doon ka sa kanyang kaharian. Praise the Lord. Oo, doon ka sa kaharian ng Diyos. Praise the Lord. Yan ang importante. Kaya, yung katotohanan ng Diyos, saan man tayo pupunta, huwag mong ihiwalay. Higpitan mo dito sa baywang mo. Kaya anong sinabi dyan? Ephesians 6:14. Praise the Lord. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Oh. Stand therefore, having loins girt about with truth. O yung katotohanan ng Diyos, ano mo yan? Ibakos. And having on the breastplate of righteousness. Hindi pwede na binabakos mo na yung katotohanan ng Diyos, tapos makita pa rin sa harapan mo yung unrighteousness. Hindi pwede yun. Ang katotohanan ng Diyos, pag isinasa puso mo yan, pag isinasa isip mo yan, at isinagawa mo yan, nawala na yung unrighteousness, lahat ng kasalanan, katuwiran na ng Diyos, yan yung makikita sa harapan ng ating dibdib. Praise the Lord. Yan ay yung nasa loob ng ating puso. Yan din yung makikita sa labas ng ating pamumuhay. Nandyan na ang katuwiran ng ating Panginoong Diyos. Hindi na yan mawawala magpakailan pa man. Kung ikaw ay dating maraming bisyo, wala na yan. Kung ikaw ay dating mapag-ibig sa kalayawan, wala na yan. Kung ikaw dating mahilig sa sugal, wala na yan. Kung ikaw dati ay kasama dyan sa mundo na susuot pa ng mga short pants, nagpa-sexy-sexy, wala na yan. Kung ikaw ay kasama dyan sa mundo, nakikipagrelasyon sa bakla, nakikipagrelasyon sa tumboy, dapat wala na yan. So kung ano man yung mga nakasulat dito sa banal na salita ng Diyos, na pinagbabawal ng Diyos, umalis ka na. At kung ano man yung pinapagawa ng Diyos, na dapat gawin ng kabanalan at katuwiran, gawin mo. Yan yung katotohanan ng Diyos. Praise the Lord. Huwag nating luwagan sa baywang natin. Kaya nga sa buhay natin, kung meron man tayong pinag-uusapan lagi, kailangan hindi lumalabas sa gospel of Christ. Para yan lagi ang ating maalaala, yan ating laging maisagawa, at huwag na tayong maalis dyan. Yan ang gusto ng Diyos. Hindi kay nagsisimba ka, tapos ang conversation mo, lasto. Ang conversation mo, sugal. O kaya ang conversation mo, chicks. Ang conversation mo, paglalasing. Ang conversation mo, lahat ng mga kamunduhan. Ay hindi pwede yun. Kaya sa buhay natin, pag nandito ka na sa katotohanan, napalaya ka na sa iyong kasamaan, nabago na yung buhay mo, huwag ka nang umalis sa buhay mo na ganyan. Yung conversation natin, lagi na dito sa banal na salita ng Diyos. Huwag na tayong maghanap pa ng alternatibo. Basahin natin yan. Philippians 1:27. Praise the Lord. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Yan. Only let your conversation be
as becometh the gospel of Christ. Huwag na tayong lumabas sa katotohanan ng Diyos na nagpalaya sa atin. Huwag na tayong huminto sa katotohanan ng Diyos na nagbago ng ating buhay. Huwag na. Gabi man o umaga man, may nakakita man o wala mang nakakakita, patuloy tayo sa banal na salita ng Diyos. Meron tayong katatagan, tibay. Tulad yan, mag-abroad ka. Hindi basta-basta mag-abroad, lalo't na kung married ka. Pagdating doon, sigurado. Maraming tukso doon. Ang daming nag-abroad dito sa... Kaya nga malungkot yung ating presidente. Ayaw ko ang mga Pilipino lalabas ng ibang bansa tapos iwanan yung asawa at mga anak. Kasi kadalasan, hindi naman lahat, pero marami lumalabas ng ibang bansa, doon na nasira ang pamilya. Nagkaroon na either ang lalaki na nagtrabaho sa abroad nakakita ng ibang babae doon or ang naiwang asawa nakakita ng ibang lalaki dito sa bansa natin. Hindi basta-basta. Praise the Lord. At hindi lang yan sa abroad, kahit dito sa ating Pilipinas, maraming mga cases na ganyan. So kung hindi tayo patuloy, matibay sa katotohanan, sa salita ng Diyos, sa kabanalan, sa katuwiran, posible tayo ay mainggit sa mga kasamaan ng sanglibutang ito because they are showing that they are happier than the children of God, but it's not true. That is a great lie. Sinungaling yan. Di mo ba alam yung mga mikirida na mga lalaki o mikirida na mga babae? Hindi nakakatulog yan. Nakukonsensya yan. Panglabas lang yung kasayahan nila, but actually dala-dala nila ang kalungkutan sa buhay nila. Kaya, ang deception ni Satanas, yung kasinulingan. Kaya huwag tayong maniwala. Maniwala tayo sa katotohanan ng Diyos. The real joy, the real happiness is to be with God. Not artificial. Not by money. Bilhin mo yung kasayahan. Kaya yung ibang tao, pag malungkot, bumibili ng tandway. Pag malungkot, bumibili ng pangpalasing para daw malimutan nila yung problema. Pero actually, that is a great lie. Lalo kang ilulubog ni Satanas sa kasamaan ng iyong physical, sa kasamaan ng iyong ulo, sa kasamaan ng iyong financial, sa kasamaan ng iyong problema. Hindi masolve yung problema mo. Kaya yung meaning ng tandway, tanan, ana ni ini, ang demonyo ug ang yawa. Mao na meaning sa tandway. So, mao na magbag-o na gyud ang tanan. Praise the Lord. Magbagong buhay na. Alam mo kung hindi tayo manindigan sa katotohanan ng Diyos, papatayin talaga tayo ni Satanas. There are two objectives of the devil against us. To kill us, to steal, and to destroy. Yan yung tatlo. Tutuhanan talaga yan ni Satanas sa buhay natin. Pag hindi tayo naging makatutuhanan sa Diyos, tataluhin tayo ng dyablo. Kinakailangan kung naging makatotoo si Satanas upang tayo ay patayin, nakawin at tayo'y sirain ng lubos. Kailangan higitan natin ang kanyang sinseridad. Higitan natin na mas sincere tayo sa Diyos kaysa sincerity niya na tayo ay sisirain at ipapahamak. Praise the Lord! Para malayo tayo sa kapahamakan. Tingnan mo yung pangyayari ngayon sa Ukraine at saka sa Russia. In case lang. Bumitiw na si Putin na pinapanda na niya yung mga generals niya na nakadesignate sa nuclear weapon. Alert na ba? Alert na kayo dyan. Pag ano yung order ko, iset niya na yung target. Siyempre, pag sinabing alert, yung target area, nakaumang na yung dyan. It's a matter of push button na lang yan. Ngayon, nagdadagdag ng mga armed forces ngayon by the NATO,
by America, by United Kingdom or Great Britain, by France o sino-sino pa yan. So ibig sabihin yan, mapasukan ng bakokang yung utak ni Putin, sabihin niya, ito na ang sinasabi ko. Kaya inunahan ko na ang Ukraine. Baka maunahan nila ako. Di ba? Bakit ayaw niya magpamimbro yung Ukraine sa NATO? Dahil ayaw niya na magkakaroon ng stronghold ang kanyang counterpart. Anong counterpart? Kaatbang ba? Ayaw niya magkakaroon ng stronghold. Baka mamaya magkaroon ng stronghold, madali siyang ma-invade. So bakit? Gusto rin proteksyonan ni Putin ang kanyang interest sa kanyang bayan. Ayaw niya ma-invade sila. Yun namang Ukraine, pinoproteksyonan din nila yung kanilang bansa sa mag-invade, which is Russia. So ibig sabihin yan, bawat bansa sa buong sanglibotang ito, bakit nag-a-upgrade yung ating gobyerno? Si Digong. Nagbili ng helicopter, nagbili ng yung mga sasakyang pangdagat gamit sa Navy. Kung kaya lang tayo magbili ng submarine, magbili yan. Magbili yan ng mga fighter jets, nakabili na rin. Dami na. Bakit? To protect our own country. That is the obligation of a president to protect his own people from the aggressors. Ganon din sa buhay natin. Pag napalaya na tayo ng ating Panginoong Hesukristo, we have to protect this. Praise the Lord. Na hindi na tayo ma-invade ng kasinungalingan ni Satanas. Hindi na tayo ma-invade ng kasamaan, ng katusuan ng masamang espiritu. Kailangan yung holiness, yung righteousness, hindi na madungisan sa buhay natin. Yung faithfulness natin sa Diyos, hindi na yan madungisan sa unfaithfulness. Kaya, if each nation, each country will protect and will defend their own country from all possible enemies na magsakop mamaya sa kanila, tayo pa kaya? Praise the Lord! Kaya gusto mong mabuhay, manindigan ka. Basahin natin. 1 Thessalonians 3:8. Praise the Lord. For now we live, if we stand fast in the Lord. Yes. Mabuhay tayo. Ano ibig sabihin mabuhay tayo? Buhay naman tayo. Hindi ibig sabihin yan. Mabuhay tayo. Mamaya, pag tayo'y haharap na sa kahatulan, hindi tayo mamamatay doon sa kahatulan, sa kapahamakan, na ang Diyos din ang may kapangyarihan na magpatay sa atin. Alam mo, ang kamatayan at ang buhay nasa kamay ng Diyos. Siya yung ating paniwalaan. Siya yung ating buong puso. Sino gumawa ng impyerno? Ang Diyos. Bakit na ginawa? Para sa mga rebellious. Hindi naman pahintulutan ng Diyos na makabalik sila doon sa kanyang kaharian. Hindi naman din pahintulutan ng Diyos na mawala silang mapupuntahan. May mapupuntahan talaga. Kaya tayo na binigyan ng Diyos ng pagkakataon mapalaya mula sa kasinungalingan ng dyablo, mula sa kasamaan at kasalanan, be steadfast. Protect your salvation. Praise the Lord. At paano natin ito proteksyonan at ipagtatanggol? May nakita akong pinasa sa akin na membro natin na young people nag-TikTok. Tapos naka-short pants pa. Nag-TikTok. Pinasa ko doon sa mga magulang. Sino ito? Anak namin yan. O bakit nangyari yan? Nagpaalam yan sa amin, pastor, na mag-TikTok. Hindi namin pahintulutan. Hindi namin alam, tinuloy niya pala kasi yan daw ay required ng paaralan nila. Bakit matakot ka sa paaralan? Kung mag-require ang paaralan na hindi naman nasang-ayon sa utos ng Diyos, huwag mong sundin. Kasi mayroong higit na nagbibigay sa atin ng kautusan para hindi tayo mapapasama. Praise the Lord. Tingnan mo na uso ang TikTok. Ang dami ng mga lalaki na nahila sa masamang pita ng mata. Ang dami ng babae ang nahila sa masamang pita ng mata. That is one way
sa masamang espiritu to ignite lust of the flesh, lust of the eyes sa bawat buhay ng tao sa sanglibutang ito. Pakana yan ng dyablo. See? Marami pa namang mga tao ngayon na tinatawag na pedophile. Pag mga bata ang nagpi-perform, yun ang mas gusto nila. O, ituturo yan sa eskwelahan. Bakit ikaw, Kristiyano ka? Dipinsahan mo ang kabanalan natin. Praise the Lord. You have to defend. Kaya nga, stand fast. Gusto mong mabuhay? Pati paaralan, pinasukan na ng dyablo. Magtuturo na sa mga kabataan. Kung sakali man totoo yung sinabi niya, required by the school, ay hindi na maganda ang eskwelahan natin ngayon. Kaya, let us uphold righteousness. Let us uphold holiness in the earth, dito sa mundong ito. Be not overcome of this world. Be not conformed to this world, but be transformed, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Praise the Lord. Paano mo ma-prove what is good and acceptable and perfect will of God? Kung compromiser ka, nagko-conform ka sa sanglibot na ito. Sabi ko sa kanya, mag-ingat kayo. The ministry will be blamed. Sabihin mo, i-delete niya yon at dapat maghingi siya ng kapatawaran kay Lord Jesus. Because that is promoting to all young people na hindi maganda. Kaya, be steadfast. Hanggang kailan natin tayuan ang kanyang kabanalan na ibinigay sa buhay natin? Hanggang kailan natin panindigan ang kalayaan mula sa kasalanan na tuloy-tuloy na tayong hindi na mabalik sa kanila? Basa, Hebrews 3:14. Praise the Lord. For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Yes, partakers of Christ. If we suffer with Him, we shall also reign with Him. Partakers of His kingdom, partakers of His riches, partakers of everlasting life na nandyan sa ating Panginoong Kristo, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Pag pinindigan natin hanggang sa wakas. Praise the Lord. Kaya wala ka nang makikitang mga membro natin na nagdaramit pa ng mga maiksi, nagpapaseksi. Bakit? Ay ito yung silang binigyan ni Lord Jesus Christ ng tamang dress code. Huwag nating husgaan yung mga hindi pa gumagawa ng ganyan kasi galing kayo dyan eh. Ganon din kayo. Ganon tayo lahat. But rather, let us be kind to those who are not yet in sa bagong buhay. Lahat naman tayo, pinanggalingan natin kasamaan. Huwag na tayong bumalik doon. Praise the Lord. At akayin natin ang mga tao na hindi pa alam ang katotohanan. Do not judge them. Do not condemn them. Do not discriminate them. But show kindness. Show the love of God to them and teach them. Be a good model to them. Alam niyo po ang pangako pa naman ng ating Panginoong Diyos. Totohanan lahat ito. Hindi siya sinungaling. Hindi ka magsisisi pagdating ng panahon. Kaya wag na wag mag-alinlangan ng sino man. Unbelief is a sin. No? Ang pag-alinlangan sa Diyos ay kasalanan. Yan yung maghahatid sa iyo na mag-fail ka sa pag-angkin ng kanyang mga pangako. Kaya huwag kang mag-alinlangan. You be steadfast hanggang sa wakas. Tatanggapin mo yung promise ng Diyos. Basa. Hebrews 10:23. Praise the Lord. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. Yan. So huwag na nating panghinaan pa o mag-decline pa tayo sa ating obedience, faithfulness dyan sa ating Panginoong Diyos. Ang gusto ng Diyos, maging steadfast tayo, maging unmovable tayo until the end. Kasi He is faithful that promise. Tapat siya na nangako sa buhay natin. Minsan, pinapakita dyan sa newsfeed sa FB, what is the effect of the nuclear weapon? Pinanood ko. Matindi. Ilang times ang lakas sa bomba ng hinulog sa Nagasaki at saka sa Hiroshima sa ngayon na mga ginawa. Ang radius, pagputok sa isang sentro
Ilang kilometers ang radius niya? 2 kilometers ang radius. Sunog at 100% patay. Hanggang 11 kilometers, nandyan pa ang masamang epekto. Mamamatay ka rin. Masusunog yung balat mo. Beyond that, yung kanyang radiation, mag-epek pa yan sa mga tao. Ang makakaligtas lang yung nasa ilalim, yung nasa underground. Praise the Lord. Oh, ganun ba? Di magawa na tayo ng Paxhol. Maniwala kayo. It doesn't matter what death we might receive. What is important, whether we live or die, we are of the Lord. Bakit lahat ba na tao na hindi nagtago doon sa Paxhol, hindi ba sila namatay? Pumunta rin sila doon sa hukay. Wala. There is no place for human being to survive death because it is appointed unto man once to die. After this, the judgment. But God gave us the opportunity to escape from the second death. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maka-eskapo sa real death doon sa kapahamakan ng kaluluwa ng tao. Doon tayo manindigan. Praise the Lord. Huwag tayo back out o kaya magbalik ka o kaya ang tawag niyan, yung bang hindi ka na magpatuloy, manghina ka, basahin natin yan. Hebrews 10:35 hanggang 39. Praise the Lord. Cast not away, therefore, your confidence, which hath great recompense of reward. For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. For yet a little while, and he that shall come will come, and will not tarry. Now the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Sa buhay natin, wala na tayong isip na mag-drawback. No? Ipalagay niyan ganito. Nandito kayo sa Pilipinas, nakakarinig kayo ng Word of God. Ipalagay natin, nadasig ka ba? Excuse me. Excuse me ha. Bago lang ako na tamaan ng colds, no? Hindi basta-basta. Hindi may iwasan, meron talagang mga magsabit dito sa natin, lalamunan. But anyway, ay importante sa buhay natin, maliwanag nating maunawaan, maintindihan ang liberty. Ang redemption ng Diyos sa buhay natin from our sin. Look at yourself today. Compare yourself to the Word of God. Kung meron man tayong, mag-compare man tayo sa buhay natin in order to check our living, our lifestyle, dito tayo sa Word of God. Pag kinorek ka ng banal na salita ng Diyos, mali yan, mali yan, mali yan. Then, maniwala ka. Pag sinabi ng salita ng Diyos, ito ang nararapat, ito ang dapat, gawin natin. Para sa ganun, maging steadfast tayo sa kanyang katotohanan. Kung ang Amerika gumamit ng armaments to protect their own country, kung ang Russia, wala naman sigurong bansa dito na walang hakbang. Kahit sa panahon pa sa Old Testament, panahon ni David, gumawa din sila ng mga armaments. Lahat ng mga hari, nung unang panahon, gumawa sila ng mga armaments to protect, to contend, para proteksyonan ang kanilang sariling bayan. Ganon din sa buhay natin. Let us protect the liberty.
Let us protect the freedom which Jesus Christ made. Freedom from sin, freedom from iniquity, freedom from unrighteousness, ungodliness. And let us be steadfast, magpakatibay tayo sa bagong buhay na binigay ng Diyos sa atin. Let us not draw back, huwag tayong tumalikod. Kaya if you want to be preserved at liberty, para hanggang pagbalik ni Jesus, kukunin ka na lang niya, whether you are dead or alive, dadalhin ka sa kanyang kaharian. So therefore, contend. Makibaka ka. Proteksyonan mo ang kalayaan. Praise the Lord! Basa Jude 1:3. Praise the Lord. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Yes. Ano ibig sabihin yan? And exhort you that you should earnestly contend. For what? For the faith. Para sa faith mo dyan sa Diyos, na dahil sa faith mo sa Diyos, naniwala ka sa Kanya, napatawad ka, napalaya ka, nabago ang buhay mo from sin to righteousness, then you have to contend for your faith. Paglabanan mo, ipagtanggol mo ang iyong pananampalataya, maintain, assert. Praise the Lord. Para sa pananampalataya mo, huwag mong pabayaan yan. Hindi kay, pagdating mo ng abroad, pagsabi ng boss mo, you must worship my idol together with me. No one will work in my house na hindi susunod sa aking faith. Paano yan? Pasambahin ka. Huwag kang matakot. I'm sorry, sir. I cannot worship your idol. But I worship my own God, whom I know. And my God, who made the heaven and the earth. He has the eyes that can see everything. He has the hands that can perform anything. But the God whom you worship is just gawa lang ng kamay ng tao. He got the eyes, but he cannot see. He got the hands, but he cannot work or handle. He got the feet, but he cannot walk. Tell the truth. Huwag kang matakot. Praise the Lord. Hindi kay pagdating doon dahil takot ka mawala ng sweldo, takot ka mawala ng trabaho, hindi ka natakot mawala ng buhay na walang hanggan, hindi ka takot na mawalan ka ng tagapagligtas sa buhay mo. Saan ka man pupunta, if you contend for your faith, sigurado, God will deliver you from all kind of trouble na mahaharap mo. Huwag kang matakot. God is your provider. Praise the Lord. Hindi kayo naniwala ka dito that God is your provider. Pagdating doon, imimislead ka ng amo mo, tapos sabihin niya siya yung provider. No. God is my provider. And He can provide all my needs, both temporal and eternal. You cannot do that to me. Hindi mo yan magagawa sa akin. Only my God. So therefore, I rather and prefer to believe and follow my God. Yan. Yan ang gusto ng Diyos. Contend for your faith. Praise the Lord. Basa pa. Revelation 2:25. Praise the Lord. But that which ye have already hold fast till I come. Tingnan mo. Salita ito ng ating Panginoong Kristo or God. This is the word of God spoken by Himself. Basta red letter, either God spoke it or Jesus Christ. But that which ye have already, ano yun? What we have already? Freedom from sin. Anong meron na tayo sa buhay natin? Kaligtasan. Anong meron na tayo sa buhay natin? New creature. Ano yung meron na tayo? Hold fast till I come.
Hawakan nyo yan hanggang sa aking pagbabalik. For he that shall endure unto the end, the same will be saved. Be thou faithful unto death, and you will receive the gift or the crown of life. Praise the Lord. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. At huwag nating gamitin ang freedom or liberty as an occasion for the flesh. Alam mo, minsan ang tao, too much freedom. Sometimes freedom is being abused. Para bang isang bahay, may amo ka. Tapos binigyan ka ng freedom ng amo mo to go to any rooms of that house. Mapasok mo yung kwarto ng amo mo. Sometimes that is very tempting. Sometimes you use freedom as a cloak for your evil intention. Kaya let us use the freedom properly. Praise the Lord. Gamitin naman din natin ang kalayaan sa tamang pamaraan. Hindi katulad sa sinabi dito. Huwag nating gawin yan. Basahin natin yan. Galatians 5:13. Praise the Lord. For brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Yan, huwag niyong gamitin ang kalayaan para sa pagkakataon sa laman. Na ang laman ang siyang masusunod. Alam mo naman ang laman, gagawa ng kasamaan at kasalanan. But by love, serve one another. Ang pag-ibig which is spiritual, maglingkod tayo sa isa't isa. Huwag tayong gumawa sa laman. Huwag tayong gumawa. Alam mo yun yung work of the flesh, yung Galatians 5:19-21, lahat yan. Minsan, tanungin mo yung mga Pilipino sa abroad, kumusta kayo dito sa abroad? Mabait ba yung mga tao dito? Mabait yung mga tao dito, pero number one naming kaaway, kapwa Pilipino din. Kasi sila daw nagsisiraan, sila rin nag-iinggitan, sila rin naghihilahan, pababa, parang talangka. O, di ba? Huwag nating gawin yon. Praise the Lord! Huwag tayong lumakad sa laman. Alam niyo ba si Satanas, ang Diablo, nag-i-spy out yan sa atin? Anong ibig sabihin nag-i-spy out? Nagmamasid yan sa atin. Paano niya tayo ibalik sa bondage of sin? Nagmamanman lang yan. Kaya dahil alam natin yung plano ng masamang espiritu, nag-i-spy out siya sa atin kung paano niya tayo ibalik doon sa bondage of sin. Gawin natin itong freedom na ito. Gamitin natin ang freedom na ito, not for the occasion to the flesh, but to the spirit. Huwag tayong magpalinlang. Basa. Galatians chapter 2 verse 4. Praise the Lord. And that because of false brethren, unawares brought in, who came in privately to spy out our liberty which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage. Yan. Nag-i-spy out ang ating kaaway privately, ibig sabihin yan secretly. And that because of false brethren unawares brought in, who came in privately to spy out our liberty which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage. So be careful of the false brethren. They are spying out us to bring us into captivity. Ano yung false brethren? Yung bang pwede siyang sisidlan ng kaaway dahil hindi siya totoo na sumasamba sa Diyos, gagamitin siyang spy ng masamang espiritu para aakitin ka, ititempt ka, gagawa ng anumang kasalanan sa harapan ng Diyos para ibalik tayo sa ating pinanggalingan. Praise the Lord! But rather, help those spies. Tulungan natin yung mga spies na yan, na sila ngayon ang ating maakay sa katotohanan. How? When obedience is being complied, nakaganti ka na sa kaaway. Ibig sabihin yan, hindi sila makakaisa sa iyo. So, ngayon sa buhay natin, hanapin natin kung saan yung Espiritu ng Diyos makikita.
Kasi kung saan yung Espiritu ng Diyos makikita, nandoon yung liberty. Pero kung saan man tayo pupunta at wala pa ring liberty nangyari sa buhay natin, wala pa ring freedom nangyari sa buhay natin, we are the same, entangled by the sins of the world. Wala ang Espiritu ng Diyos dyan. You have to come out and seek where the Spirit of God could be found. Because where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Basahin natin last verse. 2 Corinthians 3:17. Praise the Lord. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Praise the Lord. Tama. Ang Diyos ay Espiritu. Saan man ang Espiritu ng Panginoon naroon, nariyan ang kalayaan. So, let us seek for that liberty. Doon lang natin yan makikita sa Diyos. So, kung saan yung Spirit of God, there is liberty. Praise the Lord. Hindi ka manatili sa pagkabinihag ng dyablo. So, be careful, read the Bible, hear the Word of God, isa isip, isa puso, at isa gawa. Kasi mako-compare natin ang ating sarili with the Word of truth, whether we are right or wrong. And we have to stand to be corrected. No? Mag-humble tayo. Alam mo, makapasok sa langit, yun lang humble at mapagsisisi. Yun lang. Kasi yun lang yung makokorek ng Diyos. Yun lang yung mamumold ng Diyos. Pag proud ka, wala. Di ka makapasok sa langit kasi ayaw mong magpaturo, ayaw mong magpakorek sa Diyos. Kaya the Bible says, only the contrite and the humble spirit will be with God in His kingdom. So magsikap ang lahat. Huwag sundin ang proud spirit. Be humble, be meek, and be obedient to our God. Praise the Lord! All right.